Kung dito sa ating bansa ay may tradisyon sa kasal na nagpapalipad o nagpapakawala ng puting paris na kalapate na sumisimbolo sa harmony, purity, peace, new beginning, and good luck. Alam nyo ba sa ibang bansa ay meron din silang mga tradisyon o ritual na kakaiba sa mga ikakasal? Sa tradisyong kasalan sa Kenya, dinuduraan ng ama ng bride ang damit nito para daw sa swerte at para hindi masiraan ng loob ang ikakasal na para din daw sa good faith. Sa Venezuela, tradisyon na para sa bagong kasal na lumabas o umalis sa kanilang kasalan nang hindi nagpapaalam sa kanilang mga bisita. Pinaniniwalaan na ang tradisyong ito ay nagdudulot ng swerte. Kasalang tradisyong Malaysia, Indonesia at sa Tidong Borneo, pinagbabawalan ang bride at groom na gumamit ng banyo at umalis ng bahay sa loob ng 3 araw pagkatapos ng kanilang seremonya ng kasal. Ang hindi pagsunod sa ritual ay sinasabing magdudulot ng malas na madalas na nagre-resulta ng pagtataksil, pagkasira ng kanilang kasal o pagkamatay ng kanilang mga anak. Sa ilang bahagi ng China, ang bride ay kinakailangang magsanay sa pag-iyak 1 buwan bago ang seremonya ng kasal. Ang mga tudya bride ay kinakailangang umiyak ng 1 oras bawat araw. 10 araw sa ritual, siya ay sinasamahan ng kanyang ina. At 10 araw pagkatapos nito, ang lola ng bride ay kasama din na umiiyak. Ang ritual ay nagsimula noong panahon ng Warring State sa China nang lumuha ang ina ng isang Zhao princess sa kanyang kasal. Sa German, ang bagong kasal na German ay may isang tradisyon na kilala bilang Baumstammsegen, kung saan ang mag-asawa ay inaasahang makikita na naglalagari ng troso. Ito raw ay para makita ang lakas ng mag-asawa habang nahaharap sila sa mga hamon ng kanilang pagsasama. Sa Sweden, isang tradisyon sa mga ikakasal na kapag ang ikakasal, maging babae man o lalaki, ay umalis ng silid na para sa anumang kadahilanan. Ang ibang mga lalaki o babae ay pinapayagang halikan ang ikakasal. Sa ngayon, sa modernong panahon, ang babae o lalaking ikakasal ay magpapatunog ng kampana para ipahayag na sila ay aalis, at ang mga tao ay madalas na nagmamadaling lumapit upang humalik. Sa Greece, karaniwan sa mga bisita sa kasal na magbabasag ng mga pinggan upang itaboy ang masasamang espiritu at magdala ng swerte sa bagong kasal. Pagkatapos ay nililinis ng mag-asawa ang mga basag na piraso ng pinggan na sumasagisag sa kanilang kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay. Sa South Caucasus, kung saan ang ikakasal ay nagbabasag ng pinggan sa pintuan upang magdala ng swerte o magtaboy ng anumang sumpa. Ang katulad ng pagbabasag ng salamin ay ginagawa din sa mga kasalang Hudyo. Ang mga paniniwala, ritual o nakaugaliang tradisyon na ipinasa sa hinaharap na henerasyon ay may malalim na kahulugan o espesyal na kahalagahan sa nakaraan na kumukonekta sa mga nauna sa atin. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher. See you sa next video natin. And God bless us.